Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos sa umagang kaganda na kaloob po sa atin, na tayo ay may pagkakataon na sama-samang magpupuri, sasamba sa ating Diyos. Salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay laging mabuti sa buhay ng bawat isa. Ano po? At medyo matagal-tagal akong hindi bahagi ng salita ng Diyos, kaya medyo excited po uli ang inyong lingkod na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kaya purihin po ang Diyos sa oras pong ito na tayo ay gagamitin upang magbahagi ng salita ng Diyos sa ikalalago, ikaunlad ng ating mga pananampalataya. Ano po, kaya purihin ang Diyos sa bagay pong ito. At bago po tayo magbahagi ng salita ng Diyos, ay nais ko po munang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang ginagawang kabutihan, sa lahat ng kanyang ginagawang ah, katapatan po sa aming buhay dito po sa lugar ng UK. Kaya salamat po sa Diyos sapagkat ang Diyos po ay laging mabuti at naranasan po namin ang mga patuloy na pag-iingat ng Diyos, ang mga pagpapala ng Panginoon, at ito po ang aming laging pinagpapasalamat sa Diyos na may kalusugan, may kalakasan, bagamang namimiss po ang Pilipinas at dahil ibang-iba po ang bansang ito sa bansa natin. Sabi nga po ay umay na sa lamig, pero salamat po sa Diyos at ang Diyos ang nagbibigay po ng kalusugan at kalakasan maging sa pagpo-provide sa aming mga pangangailangan. Salamat po sa Panginoon. Talagang sabi nga po ay pagka ang Diyos po ang gumagawa ay laging katagumpayan at maayos ang resulta. Kaya salamat po sa Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan. Kaya yun po, sa Diyos po ang kapurihan po sa lahat ng bagay. At ngayon po, tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at alam ko na excited po ang lahat. Pansamantala po nating puputulin po yung ating serye ng pag-aaral. Yun pong God's Timeline. Para po bigyan pansin ang mahalagang aral na ibinigay po sa atin ng Panginoon upang makatulong po sa ating paglago buhay pananampalataya at lalo tigit ay makatulong po sa ating buhay paglilingkod. Ano po, sabi nga po ay hindi na madali ang buhay Kristiyano, mahirap pero kailangan po natin magpatuloy. At ito pong araling ito ay makatutulong po sa atin upang tayo ay magpatuloy sa ating buhay pananampalataya. At buksan po ang Biblia sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24. 1 Corinthians po chapter 9 verse 24. Babasahin ko po sa salin po ng aking Biblia na ginamit para po sa presentation, at sundan niyo po sa salin po ng inyong mga Biblia. At bago po ang lahat ay magsitayo po ang lahat sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Purihin po ang Diyos at tayo ay manalangin. Aming Diyos Ama na dakila sa lahat, minsan pa kami ay nagpupuri. Nagpapasalamat po sa iyo sa pagkakataong ito ng iyong salita ay amin pong pagbubulay-bulayan. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy kaming ingatan, samahan, patubayan ng banal na Espiritu upang nang sa ganon, ang lahat po ng aming dapat matutunan, malaman, ay maihayag po sa oras pong ito. Maging ang iyong pong lingkod ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, naway ang purong salita mo ang mahayag sa oras pong ito. Amin Diyos, sumaasa po kami sa gabay at patubay ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan po, napakaganda po ng talatang ito na sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto. At dito ay marami po tayong bagay na matutunan sa buhay pananampalataya. Kasi nga, 'di ba, kung tandaan ninyo dun sa ating napag-aralan na in the last days marami ang tatalikod sa pananampalataya o hindi magpapatuloy sa kanilang pananampalataya. At dito, ang encouragement dito ni Pablo ay talagang ang pagpapatuloy sa buhay pananampalataya. Tingnan po natin mabuti
at pag-aralan ang talatang ito. Ang tema po natin ay The Christian Race o ang takbuhin ng isang Kristiyano o ang takbuhin ng buhay Kristiyano. Sabi nga po ay ang ating buhay, pananampalataya, ito po ay parang isang takbuhin. Ano po, na ito ay may patutunguhan. Kaya makikita po natin dito na Paul compares the Christian life to a race as a metaphor that illustrates in pursuing spiritual goals. Ganyan po ang ating buhay pananampalataya. Sabi nga tayo ay inihiling tulad na Apostol Pablo sa isang karera, sa lakbay o sa takbuhin, at ang takbuhin po ito ay hindi ito yung maikling takbuhin lamang o yung 100-meter dash, 200-meter, kundi ito ay sabi nga sa mga pag-aaral, ito ay parang marathon o ibig sabihin ay talagang pangmalayuan at nangangailangan ng katatagan para matapos ang takbuhin ito. Hindi ito tatakbo lamang tayo ng hanggang isang kanto. Kumbaga kung mapapanood po natin dun sa mga marathon, tumatakbo ng ilang bayan. At ang sinasabi nga po dito na Apostol Pablo ay yung metaphor dito ay pagsasalarawan ng in pursuing spiritual goals o yung pagkakaroon o pagnanasa, pag-aasam na magkaroon ng spiritual na layunin. Ano po? Yun ang mahalagang meron po dito kung bakit ikinumpir. Sabi nga, ang isang tumatakbo, may goal po siya. Ganun din naman, sa ating buhay pananampalataya, dapat tayo ay may layunin din. May goal na dapat i-achieve. Sabi nga po dito, Christians should not run aimlessly or without purpose, but strive to win the eternal prizes. Yan po ang dapat nating inaasahan. Na sa bilang mananampalataya ay hindi tayo namumuhay ng walang layunin. Sabi nga aimless or without purpose. Dapat tayo ay tumatakbo o nakikipag karera, nakikipag tagisan para sa eternal prizes. Kasi sa panahon po natin ngayon, marami ang Kristiyano, mananampalataya na wala nang purpose ang pagiging buhay Kristiyano. Kumbaga, nagiging na lamang ritual o sabi nga ay tinatawag natin na parang nagiging lang siya yung a-attend, uuwi, parang walang purpose yung buhay ng pagiging Kristiyano. Ito ba'y nararamdaman natin na natanong na ba natin ang sarili minsan, para saan pa ba ang aking ginagawang ito? Para saan pa ba ang pagiging Kristiyano? At ito ang nais na mangyari na Apostol Pablo po dito na makita natin yung ating layunin bilang isang mga mananampalataya. Sabi nga po dito, Christian life is like a race that has goal to attain. Yan. Bilang isang Kristiyano, ano bang ating nais makamit sa pagiging buhay Kristiyano natin? Sa pagiging Kristiyano natin, ano yung goal natin? Ano yung gusto nating mangyari? Ano yung inaasam natin na mangyari sa atin bilang Kristiyano? Nais lang ba natin na tayo makadalo tuwing linggo? Nais lang ba natin na basta makapagbasa, makapagpanalangin, okay na yon? O meron tayong certain things na inaasam sa ating buhay pananampalataya? Ang tanong, ano ito? Yung ano yun. Kasi sabi dito, Christian life is like a race that has goal to attain. Kaya ano yung goal na dapat nating i-attain? Si Pablo, sinasabi niya dito, ang gusto niyang ma-attain ay mga spiritual prizes. Yung mga makalangit na sabi nga dito ay parangal, mga makalangit na prizes ang inaano po ni Apostol Pablo. Tayo, ano ang inaasahan po natin? Anong ating inaasam sa buhay pananampalataya? Mahalaga po yan kasi makikita po natin sa pag-aaral, yung goal ay malaki ang epekto po nito sa kung ano ang ating gagawin o ano ang ating ginagawa. At sabi nga po, ay maraming Kristiyano din ang may goal pero hindi nagtatagumpay na maabot kung ano yung goal. Kaya makikita po nating mabuti yung kahalagahan po nito na minsan sa ating buhay mayroon tayong gustong gawin. Mayroon tayong gustong gawin para sa Panginoon. May gusto tayong gawin para sa ating sarili. Minsan gusto nating lumago sa buhay pananampalataya.
Gusto nating maglingkod sa Panginoon, pero habang tumatagal ang panahon, ay hindi natin naaabot ang mga bagay na gusto natin, na pinalano nating gawin. At dito sa pag-aaral po nating ito, ay tuturuan po tayo ng pag-aaral na ito, paano nga ba maaabot? Sino po dito ang excited na maabot ang kanyang goal sa buhay pananampalataya? Excited po ba tayo na maabot? Gusto ba natin na maabot ang ating goal? Kaya tanongin muna natin, ano muna ang goal natin? Ano po? Sabi dito sa ating pag-aaral na ito, kasi nga mahalaga yung goal to attain at maraming mananampalataya ang hindi nakakapagpatuloy, hindi natatapos ang takbuhin at hindi na-attain ang goal. What are the factors that Christian necessarily need to do to attain the goal? Yan po yung sinasabi natin kanina. Ano yung mga mahalagang bagay na dapat gawin ng isang Kristiyano para maabot ang kanyang layunin o ang kanyang goal. Kasi nga po, ulitin lamang natin na maraming Kristiyano ang hindi naabot. Para bang nangyayari New Year's resolution na lamang. Yung goal natin ay nangyayari parang New Year's resolution. Gusto kong bumait, pero anong mangyayari? Lumilipas ang panahon, hindi nangyayari. Gusto kong maglingkod sa Panginoon, pero lumilipas ang panahon, hindi nangyayari. Yung bang desire ng puso natin ay gusto natin ngayon, bukas ay hindi na. Nangyayari, hindi naabot. Gusto kong basahin ang buong Biblia. Ang goal ko ngayong taong ito, basahin ang buong Biblia, pero ang buong Biblia. Ang goal ko ngayong taong ito ay laging maging kabahagi ng bawat gawain. Pero ano nangyayari? Bakit hindi tayo nakagagawa o natatapos yung goal natin? O bakit maraming mga mananampalataya ang hindi nakatatapos ng kanilang layunin? At ito po yung unang kailangan. Ang unang kailangan para ma-attain ang goal ay the strict discipline o yung matinding disiplina. Kasi anong sabi ni Pablo? Lahat ng manglalarong nagsasanay na ay may disiplina sa lahat ng bagay. Sa English na New King James Version, and everyone who competes for the prize, yung paglaban, sabi nga po dito para sa premyo ay temperate in all things. Yung temperate na ibig sabihin po dito, to be self-controlled, to exhibit self-government or conduct. Yan po yung kahulugan ng temperate po dito. Kung kukunat yung original na kahulugan po ng temperate na sinasabi ni Pablo, ang lahat ng manlalaro ay dapat mayroong pagpipigil sa sarili, mayroong pagkokontrol sa kanyang sarili, o sabi nga, to exhibit self-government, o mayroong mamahala sa kanyang sarili. Kasi mahalaga po yan na mayroong pamamahala sa kanyang sarili, o ang isang tao ay marunong mamahala, kayang pangasiwaan ang kanyang sarili. Kasi kung titingnan po natin, paano ang isang atleta nakikilahok sa kompetisyon. Ang una po mga ginagawa nila, hindi agad sila sumasali. Ang kailangan po muna nila sila ay nagte-training. Dinidisiplina ang sarili sa mga bagay na dapat at hindi ginagawa. Sinasanay ang kanilang sarili sa mga bagay na dapat at hindi ginagawa upang palakasin ang kanilang resistensya, ang kanilang katawan, pisikal, emosyonal. Yan po ang pagdating sa athlete. Siguro po ay nakikita naman po natin yung gaano katindi ang training. Talagang mayroong disiplina na pag sinabi ng coach, bawal kumain ito, bawal itong gawin. Talagang dinidisiplina yung kanyang sarili at sinusupil ang kanyang sarili na hindi gawin ang mga bagay na hindi dapat ginagawa at gawin naman ang mga bagay na dapat ginagawa. Ganyan pong athlete. Ang athlete para sila ay magkaroon ng isang matibay na resistensya. Ganon din naman po sa ating buhay pananampalataya bilang isang Kristiyano, napakahalaga din po ng disiplina o yung pagsusupil sa sarili. Kasi sabi po ni Pablo po dito, tingnan po natin para mas maipaliwanag ng maayos ng talata, sa 25, but I discipline my body and bring into subjection. Subjection. Ang sabi niya dito, bring into subjection. Ang ginagawa doon ni Pablo ay
But I disciplined my body. O sinasabi niya yung kanyang sarili, yung kanyang katawan ay dinidisiplina niya, tinuturuan niya. Kumbaga, ang sinasabi po dito ay meron siyang self-government doon sa kanyang katawan. And bring into subjection. Ano bang ibig sabihin ng subjection para maintindihan po natin? Ang sabi po sa subjection sa dictionary, subjection is to force someone or something into a state of submission, where they are no longer free to act independently but under the control of another or others. Ang inaano po diyan. Ang sinasabi po dito, pag sabing bring into subjection, dinadala ni Pablo ang kanyang sarili saan? Na hindi siya ang nasusunod. Mayroong nasusunod na iba para sa kanyang sarili, hindi kung ano ang kanyang gusto. Yun po yung tinatawag din na disiplina. Dinidisiplina ni Pablo ang kanyang sarili. At tinuturuan niya na sumunod, hindi sa kung ano ang gusto niya, kundi sumunod doon sa kanyang pinagpapasakupan. At walang ibang pinagpapasakupan si Apostol Pablo kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, dinidisiplina ni Pablo ang kanyang sarili, hindi niya ginagawa ang mga bagay na gusto niya lamang gawin, kundi dinadala niya ang kanyang sarili sa authority ng ating Panginoon na kung ano ang gusto ng Panginoon, yun ang kanyang ginagawa. Yan po ang nagiging dahilan kung bakit maraming mananampalataya ang hindi maka-achieve ng goal. Kakulangan ng disiplina at kakulangan ng pagpapasakop sa Panginoon, kakulangan ng pagtutuwid sa sarili. Hindi kayang supilin ang sarili na alam na ang bawal ay hindi pa rin iniiwasan. Sabi nga po natin ay alam na natin ang mali pero mas pinipili natin gawin ang mali sapagkat anong nangyayari? Mas binibigyan nating authority yung gusto natin, hindi ang Panginoon. Si Pablo hindi. Kaya sabi niya, sa illustration po niya dito, ganito ang nangyayari sa kanya. Ganito ang kanyang ginagawa. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Yung kahalagahan po ng disiplina, yung pagtutuwid, na ang mali ay iniiwasan kahit pa ito ay magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Yan po yung sinasabi niya, and bring it into subjection. Na kahit ito yung gustong-gusto niya, ang gawain baka pagbibigay sa kanyang kasiyahan, kung ito naman ay labag sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo, hindi niya ito ginagawa. Amen po mga kapatid. Pansin niyo po ba? Ano ang madalas na nagiging dahilan bakit tayo napapalayo sa Panginoon? Di ba yung mga bagay na gusto natin, na hindi gusto ng Panginoon? Ibig sabihin, wala tayong kakayahang supilin, kontrolin ang ating sarili. Kaya napakahalaga po niyan para makapag-attain po tayo ng goal. Hindi tayo makaka-attain ng ating spiritual goal, ang ating buhay paglago sa buhay pananampalataya hanggat hindi tayo natututo na magpasakop sa Diyos. Sabi nga po, ang disiplina ay may koreksyon. Minsan nangyayari pagka ang leaders natin, ikinorek tayo, nagagalit pa tayo. Sabi nga mga leaders po natin, as an athlete, ito po yung ating mga coaches. Amen po, kaya kung tayo itinutuwid, huwag po tayong magalit. Dapat tayo ay matuwa pa nga kasi tinatama yung ating mga pagkakamali. Kasi tinutulungan lamang tayo ng ating mga leaders sa church especially na ma-attain po natin yung ating goal. Hanggat walang pagtutuwid, walang pagkukorek, mahihirapan ng isang tao na abutin ang kanyang goal. Sabi nga po dito, even a Christian. Napansin niyo po ba? Sabi niyo, gusto niyo na sumunod sa Panginoon. Yung goal niyo, sa taong ito, susunod ako sa Panginoon. Pero dahil sa kawalan ng pagdisiplina sa sarili, napapansin natin, dahan-dahan tayong hindi nakasusunod sa Panginoon. Gusto kong umattend na linggo-linggo, tuwing Miyerkules, tuwing Sunday. Pero mapapansin po ba natin, dahil sa kawalan ng disiplina, minsan puyat, o may ibang priority, nakikita natin, hindi natin po magawa. Yung goal natin na basahin ng Biblia, goal na manalangin lagi, hindi natin nagagawa. Bakit? Ano po nagiging dahilan? Yung kawalan ng tamang disiplina. Kawalan ng pagpapasakop sa Panginoon. Sabi nga, para ma-attain natin ang goal, kailangan natin ng strict discipline. Amen po mga kapatid.
Dapat tayo na magpasakop sa Panginoon at magkaroon ng strict discipline na talagang kung ano ang sinasabi, nais ng Panginoon, yun ang ating gagawin at titigilan natin anumang bagay kahit ito ay gustong-gusto natin, nagpapasaya sa atin, kung hindi ito kalooban ng Diyos ay titigilan natin. Handa po ba tayo doon, mga kapatid? Sabi po dito, believers are called to bring their bodies into subjection, ensuring that physical desire do not hinder spiritual progress. Ang ganda po. Ang linaw naman po. Believers are called to bring their bodies into, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, at sinabi natin na tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas, ang sinasabi po natin doon ay, aming Diyos, Panginoong Hesukristo, ang aking buhay ay pinagkakatiwala ko sa iyo at magpapasakop na ako sa iyo. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, tawaging Lord ang Panginoon kung tayo nasusunod. Kung yung gusto pa rin natin ang mangyayari. Kaya ang sabi ni Pablo, ay hindi na ako nabubuhay sa akin, kundi ang Panginoon na. Ibig sabihin, nagpapasakop niya sa Panginoon. Ang kanyang buhay ay hindi na kung ano ang kanyang gusto, kundi kung ano na ang gusto ng Panginoon. Yun po yung tinatawag na pagpapasakop. Walang pagpapasakop sa Diyos na nangyayari kung tayo ang nasusunod sa ating sarili. Tandaan po natin yan. Kaya nga, bring their bodies into a subjection. Pagpapasakop. Bakit na po? Ensuring that physical desire, yung ating mga pagnanais sa laman, ay hindi makahadlang sa paglagong espiritual. Yan po ang nais dapat na mangyari. Yung disiplina, kapag dinisiplina natin ang ating sarili, ang mga bagay na makapipigil sa ating paglago ay maaalis. At madadala tayo saan? Sa paglagong espiritual. At kapag lumalagong espiritual, ang numang ating inaasam sa buhay pananampalataya, ito po ay ating makakamit. Walang paglago, walang pagkamit. Pag may paglago, may pagkamit ng layunin. Amen po mga kapatid. Tandaan po natin believer are called to bring their bodies into subjection. Hindi lang bodies, our life po mismo tinutukoy po dito. Our life, ang ating buhay, into subjection. Amen po. Handa po ba tayo magpasakop sa Panginoon? Kaya po ba natin magpasakop sa Panginoon? Medyo mahirap po yan kasi ang pagpapasakop sa Panginoon, aalisin natin yung ating pandamdam, panlasa para sa ating sarili, na tulad ng sinasabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili kundi ang Panginoon. Ibig sabihin, kung anong nais ng Panginoon, yun ang kanyang ginagawa at hindi kung anong kanyang nais. Kaya mahirap pong kalaban ang sarili sa paglago. Mahirap kalaban ang sarili sa pagdisiplina. Kaya dapat una natin kayang disiplinahin ang ating sarili. Amen po mga kapatid. Parang iisa pa yung haba na agad. Kala ko po ito hindi na maghahaba at hindi na po natin masyadong nilagyan ng maraming verses. Para mas madali po nating maintindihan, pero talagang iyan pong hinihiling ng pagkakataon na maipaliwanag. Sana po nagiging malinaw po sa atin. Naging malinaw po ba? Amen. Purihin po ang Diyos. Hirap magtanong nang walang nasagot. Amen. Purihin po ang Diyos. So pag pinanood ko na lang po, maririnig ko po kung may sumagot o wala. Padalawa po ay strong desire o matinding pagnanasa. Yan. Hindi lamang po strict discipline ang kailangan para ma-attain ang goal. Dapat meron din pong strong desire. The strong desire. Ibig sabihin, may nais mangyari. Kung may goal, dapat ito ay kalakip po noong goal. Dapat may kalakip na damdamin na gustong makamit yung goal. Kaya nga sabi po dito, sa verse 26, basahin niyo po sa Tagalog sa inyong mga salin hanggang 27. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others,
I myself will not be disqualified for the prize. Ang ganda sabi niya po yung sa may kulay blue sulat, I myself will not be disqualified for the prize. Ano yung desire ni Pablo dito? Ano yung kanyang strong desire? Na huwag maalis, huwag siyang ma-disqualified for the prize. Hindi lamang gusto niya na tapusin yung takbuhin, yung paligsahan, yung pagkikibahagi, kundi ang matinding ninanais niya magkamit ng gantimpala. Huwag siyang ma-disqualified. Kasi ang sinasabi po niya dito, yung kanyang pagdidisiplina sa kanyang sarili ay para hindi siya ma-disqualified. Alam niyo po minsan sa mga athlete, kung bakit na-disqualified ang mga athlete kasi kawalan ng disiplina. Yung iba gumagamit ng bawal na gamot o sabi nga ay nagtuturok, nagiinom ng mga enhancer at o namumuhay ng hindi sang-ayon doon sa athletic ethics. Natatanggal po sila sa pagiging atleta at hindi po sila makakapagkamit ng sabi nga una suspended hanggang sa termination ng pagiging atleta. At marami na pong atleta na natanggal dahil sa kawalan ng disiplina. Kaya sabi niya dito, therefore I do not run like someone running aimlessly. Sa verse 27, no, I strike a blow to my body, or sinasabi nga yung pinahihirapan niyang kanyang sarili o sinusupil niyang kanyang sarili. Bakit daw? Para daw hindi siya maalis sa qualification na magkaroon siya ng prize. Yun yung strong desire. Yun yung nais ni Pablo mangyari na siya ay makamtan ang lahat na ang kanyang ninanais. Kasi tingnan po natin dito. Paul has a clear goal why he is doing this. Alin po yung ginagawa niya? Yung sa verse 26. He has a certain goal to attain. Meron siyang nais mangyari. Anong nais niyang mangyari? Hindi lamang tapusin yung palakasan, kundi magkamit pa ng gantimpala. Anong tinuturo po sa dito? Sa panahon natin ngayon, maraming mananampalataya ang lumalakad sa buhay pananampalataya na walang malinaw na layunin. Kung tayong tatanungin, bakit nga ba tayo namumuhay sa buhay pananampalataya? Ba't ka dumadalo? Ba't ka naglilingkod? Ba't ka nagbabasa ng Biblia? Bakit ka nananalangin? Para saan ang lahat ng iyong ginagawang ito? Ano yung goal mo? Ano yung goal natin? Sabi dito, kaya walang direksyon at paglago ang buhay pananampalataya. Yun ang nagiging resulta. Kapag walang desire, walang goal, at walang pagnanais na kamitin yung goal, walang direksyon at paglago ang buhay pananampalataya. Kung mapapansin po natin, bakit ang tagal ng Kristiyano hanggang ngayon walang paglago? Kasi walang desire. Walang pagnanasa na magkaroon ng pag-unlad. Hindi ito kasalanan ng pastor, hindi ito kasalanan ng simbahan kanyang kinabibilangan, kundi yung kanyang puso ang walang laman, walang pagdidesire na magkaroon siya ng, matapos niyang makilala ang Panginoon, gusto niyang umunlad ng kanyang buhay pananampalataya, maglingkod sa Diyos, baguhin ang sarili, wala yung strong desire. Pero dito si Pablo, pinakita niya kanyang strong desire na nais talaga niyang mangyari at nais niyang makamtan. Kaya nagpupunyagi siya, nagpupumursige po siya. Naggawin ang mga bagay pong ito sa ikauunlad at sa ikalalago ng kanyang pananampalataya at upang makamtan ang inaasahan niyang spiritual na biyaya. Sabi po dito, hindi sila naghahangad gawin ang isang bagay na makatutulong sa kanilang pag-unlad sa buhay pananampalataya dahil walang matibay na layunin ang kanilang buhay. Observe niyo po ba? Bakit maraming Kristiyano ang walang strong desire pagdating po sa pagdalo sa gawain? Taken for granted. Pagka hindi po busy, pastor, pasensya na po Pag pagka ini-invite mo, parang nag-invite sa unbeliever na, pag po hindi na busy. Wala bang strong desire na gawa ng paraan na hindi maging busy? At minsan, kapag hindi busy, gumagawa ng paraan para maging busy, huwag lamang makadalo. Bakit po kaya ganun nangyayari? Kasi walang layunin. Kaya walang strong desire na gawin ang isang bagay. Bakit walang pagpupunyagi na gawin o basahin ang Biblia? Kasi walang goal. Bakit ang pananalangin ay taken for granted? Kasi walang goal. Bakit ang fellowship ay taken for granted? Kasi walang goal. Kaya at mapapansin natin ang isang Kristiyano na walang goal,
Walang desire na gawin ang mga bagay na magpapalago sa kanyang buhay pananampalataya. Walang damdamin saan? Sa fellowship. Walang damdamin sa prayer. Walang damdamin sa Bible reading. Walang damdamin, mabigat na damdamin para sa mga spiritual na gawain. Ang nangyayari, dumadalo, kumbaga parang naging routine na lamang ng buhay, ay paglinggo, kailangan kong dumalo. Kaya nga, mapapansin mo, ang hirap dalhin sa Miyerkules ang sarili kasi walang strong desire na umunlad ang buhay pananampalataya, umunlad ang buhay paglago, umunlad ang buhay pagbabasa, walang desire na umunlad ang buhay pananalangin. Walang pagkilos. Observe po ba natin na minsan ito ang nangyayari po sa atin kasi kawalan po yun ng goal, ang nagiging resulta ay walang strong desire. Pero pag may goal, mayroong matindi at pagnanais. Kaya nga minsan nakakatuwa na mabalita, kahit hirap na hirap magbasa, kahit hirap na hirap gampanan ang tungkulin sa ministry, nagpupumilit. Bakit? Kasi may goal, may strong desire. Sabi nga po ay talagang ang buhay pananampalataya ay pakikibaka po yan. Sana po nakikita po natin ang aral na itinuturo po sa atin ng Panginoon upang tayo ay lumago sa buhay pananampalataya natin. Goal, pag may alam ng goal, dapat doon mag-umpisa yung desire. Ay, ito talagang gusto kong gawin. Observe niyo po ba? Observe po ninyo. Gusto mo ngayon, masaya ka ngayon, bukas hindi ka na masaya. Masaya ka ngayon na kabahagi ka ng ministry, parang bukas, ramdam mo, parang tinatamad ka na. Ngayon, masaya ka na nagbabasa ng Biblia, bukas makalawa, parang hindi na masaya. Anong problema po doon? Kawalan ng strong desire na abutin ang goal. Walang goal. Kung sabi strong desire, yung hindi pa bago-bago na damdamin. Yan po ang meron po tayo na puso. Pusong pabago-bago. Kaya nga talaga kung bakit tayo walang kakontentuhan kasi ang ating puso ay walang certain goal. Gusto mo ngayon, bukas hindi na. Bumili ka ng cellphone ngayon bago, masaya ka ngayon, bukas hindi na. Pero bakit yung may cellphone na luma, nananatili siyang masaya? Kasi alam niya kung ano para saan yung cellphone. Para makapag-communicate. Yun yung goal. Makikipag-communicate lang siya. Kaya makikita po natin sa ating buhay pananampalataya as a believer, we must have a clear purpose why we are doing things. Goals. Goal pa rin. Kaya sabi ni Pablo, bakit niya ginagawa ang mga bagay nito? Kasi ayaw niyang maalis. Bakit niya sinusupil ang kanyang sarili? Para hindi siya ma-disqualified. Para siya ay matapos niyang takbuhin ang paligsahan at magkaroon siya ng gantimpala. Kaya minsan tanungin natin sarili, bakit nga ba natin ginagawa ang mga bagay na ito? Bakit nga ba ikaw ay nagpapakahirap sa ministry? Bakit yung pakiramdam mo ayaw ka na pero nagpapatuloy ka pa rin? Bakit nga ba natin kailangan gawin ang isang bagay? Kung wala tayong ginagawa, bakit naman natin kailangan gawin ang isang bagay? Bakit ko kailangan makibahagi sa ministry? Bakit ko kailangan makilahok sa mga gawain? Many people are not continue their journey of Christian faith because they did not know the purpose of being Christian. Diba, nasharean po natin, nabahagihan natin salita ng Diyos, tumanggap sa Panginoon, pero hindi nagpapatuloy. Bakit? Kasi hindi nila alam ang kahalagahan o layunin ng Christian, pagiging Kristiyano. And some believers are not continue their ministry, it also because they did not know the purpose of what they are doing. Bakit may mga naglilingkod sa Panginoon, mainit na mainit, biglang mawawala? Nawawala yung desire, nawawala yung alab ng puso. Ano pong nakikita po doon? Anong pinapakita doon? Because they did not know the purpose. Si Pablo alam niya ang purpose. Kahit siya ay nahihirapan, kahit siya ay nabibigatan, supili ng kanyang sarili, kahit mahirap, alam niya, kaya niya ginagawa ito para saan? To gain the prize. Sana ganun din po ang mindset po natin, may malinaw tayong isipan. Na
ang price na inaasahan po niya hindi para sa bagay sa mundong ito. Minsan pagkamali din po ang ating purpose, ang ating goal, ay yun din nagiging dahilan kung bakit hindi ano. Si Pablo ay hindi para sa naglilingkod para sa mga bagay sa mundong ito. Maraming naglilingkod sa Diyos. Kaya lang wrong motive. Para sa physical na pangangailangan. Para lang matugunan ng pangangailangan. Kaya pag hindi nabibigay, yung pangangailangan physical, lumalayo, umaalis, tumitigil sa paglilingkod sa Diyos. Pablo hindi, malinaw na malinaw sa kanya. Ang ginagawa niya hindi para sa mundong ito, kundi para sa hinaharap, para sa eternity, para sa future. The real future is the eternity. Amen po mga kapatid. Sana natututo po tayo dito sa aral na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Bilang isang mananampalataya, nga po dito, clear goal in doing something will encourage the believer to continue on their journey. What journey is this? The Christian life. Christian journey. Pag may malinaw tayong layunin sa buhay po natin, na ginagawa natin dito para sa Panginoon, ang sigurado po diyan ay hindi tayo manghihinawa at patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Hanggang sa kamtan natin ang gantimpalang ipinangako ng Diyos. Excited po ba tayo sa gantimpala ng Panginoon? Sana huwag tayong makatulad sa nakikilahok sa paligsahan na walang goal. Basta ako'y makasali lang, okay na yun. Pag ako'y nakasali at hindi ko na kaya, ako'y aalis na. Titigil na ako. Pag ako'y napagod, titigil na ako. Dapat may goal po tayo. Maging sa buhay pananampalataya. Mahalaga po yan. Para hindi agad tayo tumigil, huminto sa ginagawa natin sa ating buhay pananampalataya. Dito po sa 3, mas magiging malinaw po yan. Sabi po dito ay hindi lamang strict discipline ang kailangan para makapagpatuloy, hindi lamang po strong desire, ang kailangan din po ay strong dedication o matibay na pagtatalaga ng sarili. Kasi sabi niya dito sa verse 23, I do all this. Ginawa ko ang lahat ng ito. Ano ang ginawa ni Pablo? Ano yung lahat ng ito? For the sake of the gospel that I may share in its blessing. Ano yung ginawa ni Pablo po dito na sinasabi sa 23? I do all things. Kung babasahin po natin, pabalik po uli yan. Yung chapter po ng chapter 9, mula 23 pataas, bababasa po natin diyan yung lahat ng kanyang mga naranasan, lahat ng kanyang ginawa para sa Ebanghelyo. Kaya nga sabi niya dito, I do all this. Ginagawa niya ito para saan? Hindi para sa kanyang sarili, kundi for the sake of the gospel. Malinaw ang goal ni Pablo. Lahat ng kanyang ginagawa, hindi ito para sa kanya. Hindi para sa kanyang ikabubuti, kundi para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At ang lahat ng ito, kung hindi na po natin isa-isahin yan doon, pataas, basahan nyo lang po pag may time po kayo sa bahay o sa inyong small group fellowship, basahin po ninyo para makita, o kaya ngayon, basahin ninyo para makita po ninyo, mahaba po yan. Ang sabi po diyan, that I may share in its blessing. At sa ganun makabahagi siya sa kalakip na pagpapala ng alin ng mabuting balita. Ang sinasabi po niya doon, ang tinutukoy, yung kanyang mga sacrifices. Ang daming sacrifices na ginawa ni Apostol Pablo. Sabi nga po niya dito, bagaman siya may karapatan na humingi doon sa kanyang pinagpapagalan, hindi po niya ginawa po yun. Hindi niya ginamit yung kanyang karapatan na persahin ang church na, oy, kailangan niyo suportahan dahil karapatan ko yan. Hindi siya nanghihingi. Kasi ayaw niyang mawala yung kanyang karangalan. Sabi nga niya, bagaman siya may karapatan, hindi for the money, kung bakit niya ito ginagawa, yung nais niyang mangyari, nais niyang patunayan yung kanyang sakripisyo. Natuto siyang makisama sa mga tao, iba't ibang uri ng mga tao, nahirapan siya. Makita po natin yon. Sabi po yung sakripisyo na kanyang ipinakita po dyan. At sabi po niya yung kanyang perseverance, yung kanyang pagtsatsaga, nasa kabila ng ang hirap naman, ng kanyang mga pinagdadaanan, patuloy niyang pinagtsatsagaan ang lahat ng bagay for the sake of the gospel. Para kanino daw? Hindi para sa kanyang sarili. Yan po yung dedikasyon. Ang dedikasyon ni Pablo ay nasa mabuting balita, kaya niya ginagawa ang lahat ng ito.
Kaya niya nagagawa ang lahat ng ito. Kaya siya ay nakakapagpatuloy. Dahil ang ano niya ay yung mabuting balita. Bigyan ko po kayo ng isang talata, basahin lamang po natin isang mabilis para makita po natin yung bigat ng sakripisyo at katyagaan ni Apostol Pablo na kanyang naranasan para sa Ebanghelyo. Ang sabi po niya dito, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Grabe, 5 beses. Tumanggap ng 39 na hagupit, yung parang sa Panginoon. Ano po? Sa Panginoon ay 39 din yun na palo. Sa Panginoon nga lang, may mga katad. Yung sakripisyo niya, tinanggap niya para sa gospel. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano, iba pa po yung sa Romano. At minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasan mawasak ang barko na aking sinasakyan, at minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat kasi nga nasisira ang kanyang sasakyang pandagat. At malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, mga tulisan, sa mga kababayan at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, at mga huwad na kapatid. Ang daming sakripisyo ni Apostol Pablo. Ano? Ang daming hirap na pinagdaanan. Hindi na po natin iisa-isahin kasi ang lino naman dyan, literal na literal, Tagalog na Tagalog. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang alalahanin para sa lahat ng iglesia. Talagang kahit siya ay nahihirapan na, iniisip pa rin po niyang kapakanan ng iba, especially the church. Kapag may nanghihina rin ako. Yan po talaga ang damdamin ng leader. Ang isang tunay na leader, kapag nakakakita siya ng nanghihinang kapwa mananampalataya, talagang nakakaramdam din po ng panghihina. O hindi naman sabing panghihinang nangangayo. Sinasabi niya dito yung labis na kalungkutan. Mga leader, alam po yan pag nakakakita ng ano. Kaya sabi nga po ay ang panghihina ng isang mananampalataya ay apektado ang damdamin ng isang tunay na leader. Hindi po yan mga walang pakialam. Kaming mga leader po ay hindi po kami walang pakialam. Kami po ay kahit paano naman ay nakikibalita rin kung kumusta na ang nangyayari. Ano po, hindi naman po kami chismosa. Ano po, nakikibalita kasi gusto natin malaman kung ano na ang kalalagayan. Ano po, hindi para ipagkwentuhan. Minsan kasi yung pang-aalam ng buhay ng tao ay dumarating sa pangingialam sa buhay ng tao pag mali po yung motive. Nais nating alamin yung nangyayari para may maikwento. Hindi po. Kung nais nating alamin ang buhay ng ating kapwa mananampalataya, lalo na higit kung ito dumadaan sa pagsubok, panghihina, o matinding kabigatan sa buhay, kung inaalam natin ito dahil gusto natin silang tulungan na makabangon, makatayo at patuloy na umunlad. Huwag nating alamin dahil ang layunin lamang ay para may maipagkwentuhan, may mapagkwentuhan, hindi po magandang ugali po ng Kristiyano o para ipahiya o anumang negatibong dahilan, hindi po maganda po yun. Kaya pinapakita po dito ni Pablo yung kanyang sakripisyo. Sabi nanghihina rin kapag may nahuhulog sa pagkakasalabis ko itong ikinagagalit. Yung kanyang ikinagagalit talagang hindi siya galit doon sa tao, hindi yung taong kanyang ginagagalitan, kundi yung nangyayari. Yung pagkakasalang nangyayari. Ano po, makikita po natin dito, ito yung sinasabi ni Pablo. Kung babalikan po natin yung sinasabi niya dito na ginawa po niyan lahat. Balikan po natin. I do all this for the sake of the gospel. Alin yung kanyang sakripisyo, yung kanyang labis na pagtsatsaga na yung kahit na siya ay labis na nahihirapan, nasasaktan, ay hindi siya huminto, hindi siya tumigil. Ganun po ang perseverance. Kasi anong goal niya? For the sake of the gospel, para sa ikalalaganap ng mabuting balita. May goal po si Pablo. Hindi lamang ibahagi mabuting balita, kundi that I may share in its blessing, the reward.
Amen po ba mga kapatid? Minsan maging interesado din po tayo sa mabuting balita. Pahalagahan din po natin ito. Kaya makikita po natin dito, dedication to the gospel is the strength of the believer to pursue the goal. Yan ang mahalagang maintindihan po natin. Bakit sabi nga marami ang nagiging backslider, tumatalikod? Kasi nawalan ng dedikasyon sa gospel. Bakit mga naglilingkod na tumitigil pa? Nawalan ng dedikasyon sa gospel. Bakit wala? Bakit naman matagal nang dumadalo pero hindi naglilingkod? Kawalan ng dedikasyon sa gospel. Kawalan ng pagkaunawa sa kahalagahan ng mabuting balita. Kaya napakahalaga na maunawaan ng isang mananampalataya ang mabuting balita. Sapagkat ang mabuting balita, pag ito ay naintindihan ng isang tao, ito yung magiging dahilan upang siya ay lubusang magpasakop sa Diyos at italaga ang kanyang buhay sa Panginoon at mag-desire na na umunlad sa buhay pananampalataya, hindi lamang magkamit ng mga pagpapalang espiritual. At higit sa lahat, sabi nga po dito ay ito din ang pagkaunawa sa mabuting balita ang magbibigay, magtutulak sa isang tao na italaga ng lubusan ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Diyos, sa paghakbang sa buhay pananampalataya. Amen po mga kapatid. Kahit pa po anong encourage po natin sa isang tao, gamit po ang ating mga labi, gamit ang ating mga salita. Hanggat hindi niya naunawaan ang mabuting balita, ang isang tao ay hindi magkakaroon ng damdamin sa mga espiritual na gawain. Kaya nga makikita po natin ang estado ng isang tao na may lubos na pagkaunawa sa salita ng Diyos at hindi. May pagsunod, may pagpapasakop. Kaya tingnan po natin, yung gospel ang nagpupush kay Pablo na huwag huminto kahit mahirap ang kanyang pinagdadaanan. Yun yung kanyang naging kalakasan to pursue his goal. Anong kanyang goal? Makamtan ang mga bagay, spiritual na pagpapala at higit sa lahat po makapaglingkod sa Diyos. Tinawag po tayo ng Panginoon hindi lamang upang makibahagi sa mga pagtitipon, kundi tinawag po tayo ng Panginoon upang makibahagi sa paglilingkod. Amen po mga kapatid. Natututo po ba tayo? Nabe-bless po ba tayo sa aral ng Panginoon? Alam niyo po pag walang dedikasyon, ang daling umayaw. Konting pagod lang, konting hirap lang, ayawan na. Bigyan mo na lang sa iba. Bakit? Walang dedikasyon. Si Pablo, suriin nga po natin yung ating naranasan, doon sa naranasan ni Pablo, gaano kaya ang diferensya? Kapag sabihin natin, ayaw ko na, ako'y pagod na. Siya, 5 beses na napalo, nagutom, napuyat. Sabi nga, kung sakit at sakit lamang pisikal, masakit ang pisikal niya. Kung sakit at sakit lamang damdamin, masakit ang kanyang damdamin kasi nagsabi niya, nasaktan siya dahil saan? Sa mga huwad na mga kapatid. Yung nagpapanggap na kapwa mananampalataya pero hindi naman. Sabi nga kung hirap at hirap din lamang spiritual ang pinagdaanan, talagang hirap na hirap po siya. Pero because of his strong dedication to the gospel, he pursue himself to the goal. Amen? Kaya nga sabi niya siya, namamatay na, malapit na siyang patayin, ano po sabi niya? Natapos ko ng aking takbuhin. Ibig sabihin, natapos niya, narating na niya, na-attain na niya ang kanyang goal. Sana ganun din tayo pagka tayo ay haharap sa Panginoon, natapos ko ng aking takbuhin. E paano tayo tatakbo? Lagi tayo nakaupo. Amen po ba? Minsan tumayo din tayo at sumama. Amen, mga kapatid. Huwag lamang po tayo puro upo. Huwag lang po tayo puro amen. Humayo din po tayo para po mayroon tayong goal na na-attain. Amen po mga kapatid. Sabi nga po dito sa ating pagwawakas, it is hard to go on to a journey without goal because it will lead to a journey without direction. Naranasan niyo na po bang maglakad na walang pupuntahan? Di ba walang nangyayari, walang direksyon? Ganun po yun. Kaya sabi dito,
And as a believer, we must have clear goal to achieve in our Christian life so that we will be able to continue with strict discipline, strong desire, and strong dedication in achieving our goal. Minsan po, o madalas nangyayari, kawalan ng goal, kaya ang nangyayari po ay hindi nagpapatuloy ang isang mananampalataya sa kanyang naumpisahan para sa Panginoon o sa kanyang buhay pananampalataya. Kaya mahalaga po sa atin na ano ba talaga ang gusto nating mangyari sa ating buhay pananampalataya? Gusto mo ba na ikaw ay nakaupo na lamang? Gusto mo ba na ikaw ay maglingkod? Gusto mo ba na ikaw ay maging kabahagi ng ministry o anumang uri ng ministry? Gusto mo ba na ikaw ay lumago sa buhay pagdalo? Gusto mo ba na ikaw ay lumago sa buhay pagbabasa? Gusto mo ba ikaw ay lumago sa buhay pananalangin? Ano pa talagang gusto? Ano yung iyong goal? Anong gusto mong mangyari? Bilang isang mananampalataya, dapat ito meron po tayo kasi ito yung magiging dahilan para tayo magpatuloy hanggang sa mabot po natin yung goal. Amen po mga kapatid. Ito po yung ating pagbulay-bulayan sa ating mga buhay. What is our goal in our Christian life? Bakit ka naging bahagi ng iglesyang ito? Bakit mo ginagawa ang mga bagay para sa iglesyang ito? Bakit mo ginagawa ang mga ginagawa mo ngayon? Kung may ginagawa ka, kung wala ka nang gagawin, ano naman ang gagawin mo? Para sa iyong buhay pananampalataya. Anong gagawin mong paglago? Anong gagawin mong pagbabago? Anong gagawin mo para magkaroon ng pag-unlad ang iyong buhay pananampalataya? Ito yung tanongin natin sa ating sarili. Meron ba akong nitong tanong na ito? Meron ba akong tinatarget sa buhay ko bilang pananampalataya? O mananatili lang akong ganito na lamang? Pagdating ng linggo, a-attend. Pagka-attend, uuwi. Ano yung ating goal? Padalwa, what are the sacrifices we can give or do to reach our goals? Ang tanong, handa ka bang magsakripisyo? Kasi kung nakita mo na yung goal, mayroong mga dapat alisin, may mga dapat at hindi dapat gawin para ma-attain yung goal. At madalas, yung mga nagpapasaya sa atin ang nagiging hadlang para maabot natin ang goal. Ang tanong, gaano tayo kahanda na bitawan ang mga bagay na nagpapasaya sa atin para lamang kamtin ang goal na ito, ang adhikain ito ng ating buhay pananampalataya. Sabi nga, yung isa kong narinig na online preacher din siya, hindi daw natin mabitawan ang mga bagay nagpapasaya sa atin sapagkat hindi pa talaga tayo handang sumunod sa Diyos. Pero ang isang taong handa nang sumunod sa Diyos, kaya niya nang bitawan kahit pa ang mga bagay na nagpapasaya sa Kanya, tulad ni Apostol Pablo. Amen? Sana magkaroon po tayo ng ganitong uri ng kaisipan at damdamin tulad ni Apostol Pablo na mayroon siyang labis na pagnanasa na magkamit ng pananampalataya ng spiritual blessing. Huwag lamang po puro physical blessing ating asahan sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, pag itong inaasahan natin sa Kanya, tayo ang pinakakawawang tao. Amen po mga kapatid, sana huwag tayo mapabilang, lagi po natin sinasabi, doon sa huling panahon na tumatalikod sa pananampalataya. Sana tayo makabilang doon sa mga taong haharap sa Panginoon sa judgment seat of Christ. Nagagantipalaan ng Panginoon. Wag po sana tayong makontento na ligtas na tayo. Dapat nag-i-aim din po tayo ng spiritual blessing. Minsan nakontento na, ay ako na may ligtas na, okay na, ako na may palangit na. Sana wag lang tayong makontento na dahil tayo ligtas na yun, wala na tayong gagawin. Dapat maging masaya tayo na gumawa dahil tayo ay ligtas. At alam natin na ang lahat ng ating ginagawa, hindi ito baliwala sa Panginoon, ito ay gagantimpalaan ng Panginoon. Amen mga kapatid, sana po tayo ay natuto. Sana po ang aral na ito ay tumanim sa ating puso at isipan at sana ito ay magkaroon po ng bunga at magkaroon ng paglago sa ating buhay pananampalataya. Ang sinasabi ng Apostol Pablo,
magpatuloy lamang po tayo. Huwag susuko, huwag aayaw. Amen mga kapatid, purihin po ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama na dakila po sa lahat, minsan pa Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo sa aral na ibinigay mo po sa amin sa oras pong ito. Alam po namin na hindi po madali na supilin po ang aming mga sarili sapagkat maraming bagay ang nagagawa po namin na nagpapasaya po sa amin, ngunit nagiging dahilan naman po ito o nagiging hadlang sa paglago po namin sa buhay pananampalataya. Dakilang Diyos, sa mga bagay pong ito, tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng desire sa aming puso. Matinding desire sa aming puso na naisin po namin ay mabigyan kang kaluwalhatian sa aming mga buhay at hindi po ang aming mga sarili. Dakilang Diyos, naway magkaroon kami ng desire sa aming mga puso na huwag paglingkuran ay ang tao kundi ikaw po, Panginoon. Huwag paglingkuran ay ang aming sarili kundi ikaw po o aming Panginoon. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami, Panginoon, na sa aming pagsunod po sa iyo ay hindi po ningas kugon lamang. Na sa umpisa lamang mainit kundi magkaroon po ng dedikasyon, dakilang Diyos. Pagtatalaga, tunay na pagpapasakop, dakilang Diyos. Na anuman ang aming sapitin, anuman ang aming pagdaanan, mahirap man o masaya, ay piliin po namin na ikaw po ay paglingkuran. Ikaw po ay sundin sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makita, Panginoon, ay ang mga pagpapalang espiritual at hindi lamang ang material na bagay ang asahan po namin sa iyo, dakilang Diyos. Sapagkat ang kakulungan ng material na bagay sa mga taong hindi nagpapahalaga sa espiritual ay nagpapahina sa buhay pananampalataya na nagbubunsod sa pagtalikod sa pananampalataya, dakilang Diyos. Kaya patuloy po kaming buksan ang aming puso at isipan na hindi po makita ay ang mga bagay lamang dito sa lupa. Tulad po ni Apostol Pablo, binaliwala niya ang lahat ng hirap dahil alam niya sa kanyang sarili na darating ang isang araw, ikaw po ay kanyang makakapiling at gagandipala mo siya. Naway, ganun din po kami. Ano mang kalakip na hirap na aming pagdaanan, bunga ng aming pananampalataya, dakilang Diyos, huwag itong maging dahilan para kami tumigil, huminto sa lahat po ng aming ginagawa sa buhay pananampalataya. Amin Diyos, sa iyo po namin binabalik ng mataas na papuri, pasasalamat ng lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay? Purihin po ang Diyos at salamat po sa Panginoon at tayo po ay nakatapos. Pasensya na po kung medyo napahaba po uli. Talagang mapansin niyo po ay hindi na po natin lagyan ng mga puntos-puntos para hindi na humaba, ay talagang ang salita po ng Diyos ay malawak, mahirap pong pigilin. Kaya sana po na-bless po tayo at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos.